Hello, and good evening to all. Ako po bagay naririnig? Yes po, yes po. Alright, okay, good night. Basta joke lang. Okay, so I would like to start this by reading a passage from First Thessalonians chapter 5, beginning in verse 16 down to verse 18. Na dapat ito po ay magre-reflect po sa bawat isa sa atin ngayong Thanksgiving Day na ito. So, lagi kayong maging masaya. Lagi kayong mag-pray at magpasalamat kayo sa lahat ng sitwasyon. Ito ang gusto ng Diyos na maging buhay nyo kasi nakipag-isa na kayo kay Christ Jesus. So at this point, umaga tuloy, pinagpalang gabi sa lahat sa pangalan ng ating Panginoon, and welcome po sa ating Thanksgiving night here in this online sharing. At this point of time, mga kapatid, before anything else, halina at pakinggan natin ang pambungad na awitin or opening song na pangunahan ni Brother Christian Paul Lorca. Brother Christian, take it away. Alright. No? So, good evening, good evening. Munti ka nang mag-good night kanina. Yun. So pangunahan na natin. Awitan muna natin si Lord, syempre, no? So, yan. Let's begin. Huwag na natin patagalin. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Right. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way to the world to live again. Hallelujah, for all you do. Hallelujah, for you do. Hallelujah. So, ayun nga, no, si Lord yun dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. No? So, no, pagpalain si Lord na sa time na ito na binigay niya para sa atin. No? I-bless tayo ni Lord. Patuloy tayo na i-bless sa mga sa ginagawa natin para sa Kanya. Kasi itong fellowship na to, regardless na tayo ay sama-samang nagpupuri kay Lord, no? Natutuwa si Lord, no? Na kahit sa ganito, na kahit magkakalayo tayo, na ma-manage natin na ito magsama-sama, magkaroon ng munting fellowship, no? At patuloy nga na si Lord ay mabuti sa atin, no?
Ano na, God is good all the time, and all the time, God is good. God is good all the time. He puts a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. If you are walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For he has promised to never leave you nor forsake you. And his words is true. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. And through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. We are sinners, so unworthy, and for us he chose to die. Filled us with his Holy Spirit, now we can stand and testify that his love is everlasting and his mercy. They will never end, for God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time. And though I may not understand all the plans you have for me, for my life is in the eyes of faith. I can clearly see that God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good, for God is good. God is good all the time. Yes, amen. Patuloy nga si Lord napakabuti sa atin. Pero ngunit sa lahat ng kabutihan na ginagawa sa atin ni Lord, no, huwag nating kalimutan na mag-thank you yun. Isa sa mga napakasimpleng bagay na pwede nating gawin kay Lord is yung mag-thank you sa buhay natin, sa kung anong meron tayo ngayon, no? Ito, sa ginagawa natin. Hindi lang to para sa sarili natin. Para rin kay Lord to, isang way na natin to para pasalamatan sa Lord. I come before you today, and there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, now bless your name and thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sickness. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name and thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord, for all the blessings. Though we cannot see at the blessings na yun, we thank you pa rin sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin. And thank you rin po, Lord, sa time na ito. Sa lahat, Lord, na blessings na binibigay mo sa akin. Thank you, Lord. Tsaka sa buhay na ito na pinahira mo sa akin. Kaya, Lord, i-bless mo, Lord, ang fellowship na ito. Bayan mo, Lord, ang bawat isa sa kanilang journey. Amen. Amen, amen. Thank God for who He is in the lives of every one of us. And at this point of time, uh, binibigay ko naman ng panahon si Sister Julian Marie for the opening prayer for this fellowship. Amen. A blessed evening po sa lahat. Now, let's invite God's presence. Lord, Almighty Father, thank you for this wonderful opportunity that you have given to us tonight, Lord. Lord, we ask you to bless this online sharing that we are having tonight, Lord. Pati na rin yung mga kapatid namin na nandito as we gather here today to celebrate online sharing Thanksgiving. Let this celebration, Lord, be full of your presence. Hindi po ito para sa amin ng celebration na ito, Lord, kundi ang lahat na ito ay para sa inyo lahat. Pagbibigay pasasalamat po sa mga lahat ng biyaya na binigay niyo sa buhay namin ng walang kapal. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So at this point of time, welcome again sa ating online sharing Thanksgiving for tonight. By the way, magpapakita po muna ako, baka di ako makita. Alright, so at this point, dadako na po tayo sa isa pinakamahalagang bahagi ng ating Thanksgiving, which is, syempre, the Word of God. So, before anything else,
papakilala po natin kung sino po yung ating speaker for tonight. So first and foremost, siya ay nag-study sa Bible School sa Rosales Wesleyan Bible College. Siya ay senior pastor sa Wesleyan Church ng Balanga City sa Bataan, if I'm not mistaken. Correct me po if I'm wrong po. Ano po? So, 13 o 13 years na siyang naglilingkod bilang isang pastor doon sa church na pinaglilingkuran. And by the way, FYI, okay, banggitin ko yung edad. That's okay. She is 37 years of age. So, with all that said, at this point, siya po yung magbibigay po ng, magpipresent ng word ng Lord sa bawat isa. And please, at this point of time, let us listen to God's word na i-deliver ngayong gabing ito bilang bahagi po ng pasalamat sa Diyos sa buong isang taon. So with all that said, ibibigay ko ang lahat ng oras at panahon kay Pastora MJ Espejon Flores. Take it away po, Pastora. Ayan, good evening sa bawat isa. Hello sa inyo. So, ayan, maraming salamat sa Panginoon dahil nabigyan ako ng opportunity na makapag-share sa bawat isa sa inyo. Hindi ko talaga mahindian si Rich Len. Nung nag-invite siya sa akin. Ayan. Though, sabi ko mga young people, so medyo medyo malayo na kasi yung aking age, sa young people. Pero before, nung ako ay, mga batang-batang pastor pa, talagang matagal ako naging youth pastor. So, first time ko lang mag-admin ngayon, maghawak na isang church as senior pastor dito sa Balang. So, anyways, sige, tuloy tayo. Nais ko sa inyong i-share yung salita ng Panginoon na matatagpuan sa John chapter 4, 39 to 42. Babasahin ko sa inyo in Pinoy version. So, ito yung version na gagamitin ko ngayon. So, sige, kung may mga Bible kayo, paki-open na lang inyong mga Biblia sa John chapter 4, 39 to 42. Sabi po dito, maraming Samaritan sa bayan na yon ang naniwala kay Jesus dahil sa sinabi ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng ginawa ko. So, nung na-meet ng mga Samaritan si Jesus, nakiusap sila na magstay pa siya sa kanila. Kaya nagstay pa siya doon ng 2 araw. Marami pang naniwala sa mensahe ni Jesus. Sinabi nila sa babae, naniniwala na kami ngayon, hindi lang dahil sa sinabi mo, kundi dahil narinig namin siya mismo. Ngayon, alam na namin na talagang siya ang pagligtas ng mundo. Yan. So, 2,000 years ago, balik tayo 2,000 years ago, Emmanuel, also called Jesus, came to the world. So, alam naman natin na isa sa mga pinangalan kay Jesus noon ay Emmanuel, which means God with us. Sa mga prophecies like Isaiah, na-mention doon yung name na Emmanuel, but never mentioned the name Jesus. Pero sa New Testament, makikita natin, Emmanuel, ang meaning pala nito is God with us. So, Jesus pa rin siya, Huwag tayong masyadong malito, Marami kasing names si Jesus Christ, Pero iisa lang din naman yun, Tumutukoy pa rin siya kay Jesus Christ. And in that moment, nung siya ay dumating sa mundo, nung ipinanganak, when God became flesh, the world watched prophecies unfold as hope was born. So dito, lahat tayo ay nagkaroon ng pag-asa ng isilang si Jesus. Pero alam niyo po ba ng mga kabataan, bawat isa sa atin, hindi doon tumigil ang plano ng Diyos. Dahil nais ng Diyos na yung pag-asa na ibinigay niya sa bawat isa sa atin ay magkaroon pala ng katuparan at sabi nga gusto ng Diyos na hindi lang basta pag-asa yung ibigay sa atin. Gusto ng Panginoon na magbunga yung pag-asa na yon. So gusto ng Panginoon na magkaroon ng katuparan yung pag-asa na kanyang ibinibigay sa atin. Okay? So ngayon, ang tanong, ano nga ba yung pag-asa na yon? Ano nga ba yung nais na gawin ng Diyos na matupad sa atin? Yung pag-asa na yon. So again,
ibinigay niya sa bawat isa sa atin yung pag-asa na yon at magkakaroon yun ng katuparan. Ano nga ba yung katuparan na iyon? So, now let's see why Jesus came to the world as our Savior. So, unang bagay na tignan natin, mabilis lang to Baka, so, mabilis lang to, Jesus came to the world to save the lost. So, tayong mga Christians, alam na natin yung meaning, o yung reason bakit si Jesus Christ ay dumating sa mundo. Because He wants, or because God has a plan to save the lost. Para maligtas ang mga nawawala. Okay, or matagpuan yung mga nawawala. Kung babalikan natin yung text natin na binasa ko kanina sa John chapter 4, pa doon, makikita natin doon yung babaeng Samaritana. Ang babaeng Samaritana na ito ay isang Gentiles kung tawagin. Sa panahon noon, sila ay mga itinuturing na marurumi. Diba? Sila yung mga yung mga unclean. Kaya nga inaayawan sila ng maraming mga Hudyo dahil nga sila ay unclean, At sa panahon natin ngayon, sila yung pwede nating tawaging non-Christians or yung unbelievers. Sila yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Okay? The Samaritan woman was one of the lost. Okay? The Samaritan woman was one of the lost. So, isa siya sa mga tao noon na kailangan ng Kristo. Isa siya sa mga tao noon na nawawala, na kailangan ng kaligtasan. The one that needs a savior. So, yun yung yun yung kailangan niya. Siya yung nangangailangan ng tagapagligtas. So, yung babaeng Samaritana ay nagkaroon ng pagkakataong makasumpong ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, nung time na to, na-encounter niya si Jesus Christ, nung siya ay kumukuha ng tubig, nang hihingi si Jesus Christ sa kanya, yun yung time na na-encounter niya si Jesus Christ. In that moment, nang ma-encounter niya si Jesus, that was also the time na magsisimulang makamtan ng maraming tao sa Samaria ang kaligtasan. Sa pamamagitan ng Samaritan woman na to, sa pamamagitan niya, yung buong bayan ng Samaria o yung buong neighbors ng babae na yon, makakakilala pala sila sa ating Panginoon. So doon magsisimula na makamtan ng maraming Samaritan neighbors yung kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. So ipinapakita sa atin ni Lord na hindi lang siya ipinanganak sa mundo para magkaroon tayo ng celebration na Paskong tinatawag. But one of His greatest reason is to save the lost, to save us from the bondage of sin. So, yun yung isa sa mga dahilan bakit po isinilang si Jesus as our Savior. Iyon ay para iligtas tayo, na tayo mga alipin sa kasalanan. And yung pangalawang bagay na tignan po natin, the second thing is that Jesus came to the world to change the world. Bukod sa iligtas ang mundo, layunin din ng ating Panginoon kung bakit siya isinilang ay para baguhin o magkaroon ng pagbabago sa mundo. Nung ipinanganak si Jesus, nagsisimula pa lang ang plano ng Diyos para sa mundo. At nung nag-suffer si Jesus sa cross, yun pa lang ang simula ng malaking pagbabagong magaganap sa buhay ng bawat tao. And for 33 years na pagstay ni Jesus sa mundo, madami ang naganap sa buhay ng madaming taong nakasama niya noon. Katulad ng 12 disciples. Alam naman natin kung sino-sino yung mga 12 disciples na to, From fishermen to fishers of men. Dati lambat ang dala nila, pero nung nakilala nila si Jesus, good news na yung dala-dala nila. Yun yung malaking pagbabagong naganap sa buhay ng 12 disciples na ito, Bukod sa 12 disciples, madami pang mga tao ang nabago ang buhay at pamumuhay dahil kay Jesus. Katulad na lang ni Zaccheo. Sikat na sikat si Zaccheo at kilalang-kilala natin siya bilang isang tax collector. 'Di ba? From tax collector to follower of Jesus. He was saved and changed because he encountered Jesus in his life.
Ano po, si Zaccheo, alam naman natin yung naging buhay niya, no? Kung paano nagkaroon siya ng kauhawan na makilala si Jesus. At nung nakilala niya si Jesus, nagkaroon siya ng kaligtasan at nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Naalala niyo po kung paano siya nagbago? Di po ba sabi niya, ibabalik niya yung kanyang mga ninakaw dun sa mga tao. Kung kulang pa yun, di ba, dodoblehin niya pa yun. So, kung titingnan natin na ang bilis nung pagbabagong naganap sa buhay ni Zaccheo. Ano po? Pero doon ang makikita natin na kapag nakilala talaga ng isang tao ang Panginoong Jesus, automatic nagkakaroon talaga ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kung babasahin natin ang Bible, mas madami pa tayong taong makikilala na talaga namang nagbago ang buhay dahil nakilala nila si Jesus. So, hindi lang si Jesus Christ nagpagaling ng maraming mga may sakit, hindi lang siya nagpalayas ng mga demonyo, mga masamang espiritu sa katawan ng isang tao, pagkus marami siyang taong tinouch at marami siyang taong binago ang buhay. Ano po, maging ang mga pananaw nila, ano po, kung titignan natin sa Bible, maraming taong binago ang ating Panginoong Jesus. And kahit nga hindi Bible people, 'di ba? Kahit wala sa Bible, 'di ba? Nagkaroon ng pagbabago ang buhay simula nung makilala nila, tinanggap nila si Jesus. Kagaya po ninyo, 'di ba? Kagaya ko, 'di ba? Tayo ay mga halimbawa ng mga tao, hindi man nakasulat yung pangalan natin sa Biblia, hindi man mababasa yung story natin sa Bible, pero isa tayo dun sa mga tao na nakakilala kay Jesus, nakatanggap ng kaligtasan at ngayon ay unti-unting binabago ng ating Panginoon. Marahil po iba-iba yung naging buhay natin bago pa man natin nakilala si Jesus as our Savior. Diba? Marahil marami po sa atin or may iba sa atin na mabisyo noon, bad words noon, diba? Punong-puno ng bad words. Bad boy, bad girl noon. Marami sa atin marahil ma-attitude, ma-pride, full of hatred and unforgiveness ang mga puso noon. Pero dahil nga, 'di ba, nakilala natin si Jesus, ngayon ay unti-unti na ding binabago araw-araw ni Jesus ang buhay natin. We are now saved and changed by Jesus. Amen po ba? Tama po ba? Amen po ba tayo na tayo ay mga binago ng ating Panginoon? So, tandaan po natin na hindi po natatapos sa pagtanggap ng kaligtasan ng ating buhay. Dapat po ay magkaroon ito ng pagbabago sa buhay natin. Dapat araw-araw ay may nagbabago sa ating isip, sa salita, at sa ating gawa. So, alam ko marami sa atin na talaga namang nasa proseso pa din ng pagbabago. Hindi naman po isang iglap yung pagbabago na magaganap sa atin, hindi po ganun. Merong prosesong ginagawa ang Panginoon sa atin araw-araw. So araw-araw po merong pong binabago ang ating Panginoon. Dapat ngayon na nakakilala ka na kay Jesus o nakakilala na tayo kay Jesus, dapat daw po makita na sa atin ng buhay na katulad ng kay Jesus. Diba? Yung salitang Christians nga daw po, o salitang Kristiyano ay hango sa salitang Kristo. Kaya kailangan daw po, tayo bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo sa pangalan. Okay? Dapat daw po Kristiyano tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. So, dapat makita sa buhay natin yung isang tao na nakatanggap ng kaligtasan, isang tao na binabago ng Diyos araw-araw. Dapat nakikita sa buhay natin po iyon araw-araw. Again, unti-unti naman po yung process of change na mangyayari sa buhay natin. And si Jesus lang talaga ang makagagawa nun. Yung pagbabago sa buhay natin, hindi po yan magagawa ng tao lang din. Magagawa po yan ng ating Panginoong Jesus. At malaki po ang part ng faith natin para maganap ang pagbabago sa ating mga buhay. So, importante po yung faith, yung pananampalataya natin, para magkaroon ng pagbabago araw-araw sa ating mga buhay. Katulad din po ng babaeng Samaritana, after receiving the good news,
she immediately ran to share the good news to others. She was not only saved but also changed by Jesus. Ano po? So ano yung nangyaring pagbabago sa kanya? 'Di ba? Ngayon, nakilala niya si Jesus, na nakatanggap siya ng kaligtasan, ng good news. Ang gusto niyang gawin ngayon, pumunta agad doon sa kanyang mga kanyang kababayan. Ibahagi yung salitang kanyang narinig. 'Di ba? Yung pagbabago na yun na naganap sa buhay niya, gusto niyang ibahagi sa iba. So, yan din po yung nais ng Diyos na ibahagi natin sa iba. Ano po? Tayong mga Kristiyano, tayong mga tinanggap si Kristo, tayong mga unti-unting binabago ng Diyos sa araw-araw ang buhay, tayo po ay inaasahan ng Diyos na ibabahagi din natin sa iba yung salita niya. Ano po? Nang sa ganon, makilala din ng maraming tao na si Jesus ang tagapagligtas ng mundo. And of course, Jesus came to the world not only to save and change us, He also wants us to receive the gift of life. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ito yung yung last part na sinabi niya doon, but have everlasting life. Sa last part ng verse na ito, mababasa natin yung marireceive nating gift. Sinabi dyan kung ano yung klase ng regalo na matatanggap natin when we believe in Jesus. Naniwala tayo kay Jesus, tao ang naniwala kay Jesus at tumanggap ng kaligtasan, ito yung matatanggap nila, everlasting life. Yan yung regalo ng ating Panginoon. Jesus came to the world to give us the gift of life. The eternal life, the everlasting life that only Jesus could give. Yan yung pangako ng Diyos Yan yung gusto ng Diyos na mas-receive natin once na tayo ay naniwala, na once na tayo ay sumampalataya kay Jesus Christ as our Savior. Ibibigay ng Diyos yung everlasting life. Ibibigay ng Diyos yung eternal life. Kaya nga yung babaeng Samaritana, tumakbo siya agad at nagpunta siya agad sa mga kababayan niya na excited. Kasi nga, nakatanggap siya ng isang bagay na kailangan niya. At doon, nung encounter niya si Jesus, nasumpungan niya yung bagay na kailangan ng kanyang buhay. Alam niyang kailangan din ng kababayan niya yung bagay na yon. Yun, yung everlasting life o yung buhay na walang hanggan. Sa lahat sa atin na tumanggap ng kaligtasan mula kay Jesus, we are now have that eternal life. Nung tinanggap natin si Jesus as our Savior, nung tayo ay tumanggap sa Kanya, naniwala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, that was the time na ibinigay ng Diyos yung eternal life. Yun yung gift of life na ibinigay ng Diyos. And you know what? Anytime now, pwede mo nang i-claim yung eternal life na yan. Yan kung gusto mo lang, kung may gusto lang po, na i-claim agad yung eternal life ng Diyos, pwede naman po, anytime now, sabi nga po, Bakit? Kasi nga, ibinigay na ng Diyos sa atin yan. And ngayon, meron na tayo niyan. We have that assurance na ibibigay ng Diyos yung eternal life na yan once we receive Him as our Lord and Savior. So tayo mga Kristiyano, alam na natin yung bagay na yan. So bakit kailangan ulit-ulitin yung bagay na yan, Pastora? Kasi ang gusto ng Diyos, marinig mo ngayon, ibahagi mo sa iba. Kasi maraming tao, marahil, hindi nila alam yung good news na yan. Gusto ng Panginoon, marinig mo yung bagay na yan, ibahagi mo sa iba, kagaya ng ginawa ng Samaritan woman. Diba? Agad-agad excited siya na ibahagi yung kanyang natanggap na buhay na walang hanggan. Let us always remember that Jesus came to the world to save us and change us and for us to receive the everlasting life. Yun yung katotohanan. But of course, lahat tayo ngayon na nakatanggap ng kaligtasan, nakaranas ng pagbabago, may kailangang gawin ngayon. So may mga bagay tayong kailangang gawin ngayon bilang mga Kristiyano. Tayo na nakakilala na sa ating Panginoon,
'Diba? Kung meron mang iba sa atin ngayon kasama natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, maybe ito yung right time na ibinibigay sa ng Panginoon yung good news niya. Ano po? So, ano yung kailangan nating gawin? Tayong mga Christians, tayong mga tumanggap na sa ating Panginoon. Ano yung bagay na kailangan nating gawin? Katulad ng babaeng Samaritana, huwag nating solohin ang kaligtasan na mula kay Jesus. But instead, we need to proclaim it. So, paano natin ipoproclaim yan? By sharing the gospel to anyone and everyone. Ano po, ibahagi natin ang salita ng Panginoon. So, natutuwa ako sa ganitong klaseng gawain, na talagang kahit sino basta able ang internet, pwede, po. So, magandang bagay itong ginawa nyo na ganitong gawain. At least, pwede tayong makapag-reach out ng marami pang kabataan, po, at makakilala sa ating Panginoon. So, unang-una, share the gospel to anyone and everyone. Huwag tayong pipili ng ito lang, sa ganito lang, hindi. Kahit sino, kahit kailan pwede natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Po. And then, pangalawang bagay, paano natin ipoproclaim ang gospel? By evangelizing the unbelievers. Po. So, hindi sapat na i-share mo lang yung gospel. But, kailangan gumawa ka rin ng way, paano nila narinig nila yung salita ng Panginoon. So, after hearing the word of God, ano na yung next? Ano na yung gagawin nila? Diba? So, evangelize them, po. Lead them to prayer of acceptance, tulungan natin sila na makakilala sa Panginoon. Tulungan natin sila na mag-grow yung relationship nila sa ating Panginoon. We Christians must have one vision, and that is to go and make disciples. In Matthew 28:19-20. Simula nung naging Kristiyano ko, nito nung naging pastor ako, mas naging clear sa akin yung vision ng Diyos. At ang vision na yon is to go and make disciples. Walang pinipili ang pagiging disciple ng Panginoon. Bata ka man, matanda ka man, lalaki, babae, or whatever, walang pinipili ang pagiging disciple ng Diyos. So, as long as tayo, alam natin, tinanggap natin si Jesus as our Savior, and we are willing to be changed every day by God, magiging clear yung vision ng Diyos na ibinibigay sa atin. And that is to go and make disciples. So, again, we Christians must have one vision, and that is to go and make disciples. Ipakalat natin sa maraming tao pa, ang katotohanan na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas. So again, thank you po sa opportunity na makapag-share ng salita ni Lord sa inyo. God bless us all po. And tandaan niyo po, we are now commissioned to go and make disciples. So yun lang, God bless us all. Maraming salamat. Praise the Lord. So at this point, dadako tayo ngayon sa pag-share ng mga testimonies. I think kailangan ilang na lang dahil ang ating oras ay mabilis-bilis. Okay. What did we learn about this? Ano yung mai-share po natin? Ano yung testimonya na pwede nating masabi? Maybe tayo, maybe 3 or 4 or whoever. Take note, we are talking about. Okay. Pangunahan ko na po. Okay, bro. Sige. Yun na. So, yun na, napakaganda ng message ni Pastor MJ. Powerful nung, medyo, ako para akong sinuntok na Lord sa mukha. Pero, yun nga, regardless, ang ganda ng message na, di ba? Tayo sa Christian, dapat talaga, sinishare natin tong, yung mga gospel, yung napapakinggan natin sa church. Hindi natin, sinusolo yun. Dapat sinishare din natin, Although, hindi man, buong sermon ng pastors natin yung masishare natin, di ba? Kahit yung, yung isang Bible verse talaga na tumatak sa atin, yung nag-hit sa puso natin, Yun yung laging, sinasabi sa amin na, kahit hindi lahat, di ba? Parang simulan mo sa isang Bible verse, yan. Parang, tapos i-elaborate mo yung verse na yun. Tapos, at the same time,
mag-reflect ka doon sa verse na yon, and after nun, i-share mo, no? No, kasi magandang bagay din na hindi lang tayo mga believers yung napapakinig, no? Nung mga napapakinggan natin sa church, no? Pero dapat i-share din natin 'to, no, sa iba, whether they are believers or non-believers. Syempre, wala tayong pipiliin na tao kasi si Lord kahit gaano ka pa makasalanan or gaano ka pa kabuti, no? Hindi wala talagang pinipili si Lord. Kaya tayo na eto, habang buhay pa tayo, as much as kaya pa natin na mag-share ng words ni Lord, i-share na natin habang andito tayo hangga't kaya natin. Thank you. Alright, thank you bro. So, sige, sabi na lang natin mga 3 na lang o 2 na lang mag-share kasi yung oras natin mabilis. Pero sa mga nagnanais lang mag-share ng mas mahaba-haba, doon na lamang po sa GC. O 2 na lang daw at Wamat. Ay, nag-Ilocano pa ako nang wala sa oras. Okay? Oh, who's next? Huwag mahihiyang mag-testify. Napakanta na tuloy ako. Okay? Praise God. Good evening, everyone. Praise God. Okay? Your turn. Hello. So, ano lang, hirap pala mag-Tagalog. Pwede bang Bisaya? Ito. So, I was so grateful, no, sa message nga padayag karon, no, sa tong buhi nga Dios pinagi ni Pastor MJ. So, mao to nga gi-remind ni Lord always nga being as a Christian, no, we should be a good example to those people na nakasama natin araw-araw. No, we should be maging instrumento ng Panginoon para lang sa walang like God choose you because He has a purpose. So, gamitin natin yun na share yung words ni Lord, no, kahit saan man tayo mapunta, tapos maging tayo, good example, no, so, because Hello, sis. magandang gabi sa lahat. Alright. So, ayun. Thank you, sis, for this testimony. And last na lang. Okay, last na lang po. Sino po? Raise your hands, raise your voice. Yuhu! I think siguro I think ako na lamang yung huling magsasabi na. So, teka lang, mag-timer ako para alam ko yung sinasabi ko. So, you know what? Yung passage na nabasa sa John chapter 4 ay may kinalaman sa babaeng Samaritana na binago ng Lord yung buhay niya at na-share niya ito sa mga taong nakapaligid sa kanila. Remember, ang babaeng ito, meron siyang talagang komplikadong buhay, so to speak. And yet, naging honest siya sa Lord at siya ay binago talaga niya. And at this point, agad niyang na-share sa mga tao yung goodness ng Lord sa buhay ng babaeng Samaritana. What about us right now? Tama naman po yung point na sinabi ng speaker that we must have to go and make disciples. Hindi sinabi ng Lord na go and make believers eh. Ang daming paraan to share the gospel message. Maraming kaparaanan. Pero the end of the day, syempre, nabanggit na rin yung tungkol sa dapat mag-reflect yan sa ating buhay. Totoo, ang dami nating masasabi nating mga sablay sa buhay. Pero pag mag-submit talaga tayo sa Panginoon, pag magpapakumbaba tayo sa Kanya, maraming amazing things ang gagawin si Lord sa buhay ng bawat isa. Especially when it comes on how we evangelize the lost and how we disciple those people who are willing to know God more and more. Since the purpose in life is to know God and to make Him known, bilang mga Kristiyano, so to speak, sikapin natin talaga na sundin yung mga sinabi ng Lord. Sikapin talaga natin. Yes, it's true, mahirap. Marami tayong sablay. Pero pag
pagka tayo ay nagpagamit talaga sa Lord, ang daming amazing things nang gagawin sa buhay niya. And at this point, sa darating na 2024, ngayon pa lang may gagawin na ang Lord sa buhay ng bawat isa. Kaya patuloy tayong magpagamit sa Lord. At the end of the day, it's all about Him and Him alone. So, to God be the glory. Amen and amen. So, sa mga hindi pa nakapag-ano ng kanilang mga testimony, pwede na lang isulat na lamang sa JC, so to speak. So at this point, hindi na tayo magtatagal at mabilis ang oras. Dadako po tayo sa video presentation. So at this point, sis, your turn. So, ayun, 5 minutes lang tong video natin. So, please bear with me. Now, let's watch this video and be encouraged with the 3 pastors that I tapped. No, tinap ko talaga sila because they are one of the members of this online sharing and pretty sure that you already miss them and we miss them. Miss din tayo nila but then they have ministries. So ngayon, makikita lang natin sila through video and here it goes. Connections often seem fleeting. We stand united in acknowledging in the vast landscape of the internet, where connections often seem fleeting, we stand united in acknowledging the profound power of online sharing to nourish and uplift the spirit. The online sharing reminds us that God has no limitations to reach His souls. Today, we embark on a journey through the digital realms, exploring the profound impact of online sharing on countless souls, as we commemorate the anniversary of a platform that has become a beacon of inspiration and transformation. Hallelujah. Praise the Lord. A blessed afternoon, family of the living God. Sa wala pa nakailan ako dahil si Pastor Nestor. I am 20 years old from Lupon, Davao Oriental. Praise the Lord. Happy anniversary to family of the living God. And you know what, family, akong makatestimonyo aning online sharing. Dako kaayog tabang sa tinuod lang kini nga online sharing sa akong kinabuhi. You know what, sa una kining mubatik pug kaluya sa una in Jesus name sa una ra. The moment nga mag-online sharing mi ani nga online, makahatag jud dakong impact sa akong kinabuhi. Amen. So kini nga online sharing, family, ilabi na sa nangapil, walaing kadasig ninyo, palaing sa pag-apil ani, kay dako kay nag-impact sa atong pagka-Kristohanon. So naay mga pagsulay, ayaw bagulbol, okay? Mati ang Ginoo sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi. The Bible says, hallelujah, praise the Lord, nga pasalamati ang tanan, daotan man o maayo. Ang Kristohanon, kinahanglan nga bisag naay mga problema, kantantigo ta musukol sa mga problema. Padayon, just enjoy, just enjoy. The Bible says, Philippians chapter 4, verse 4, paglipay kamo, sublian ko, paglipay kamo. Kaya importante sa pagpangalagad sa Ginoo, family, kining malipay ka, mag-enjoy ka, taliwala sa pagsulay. Amen. Congratulations lang, happy second anniversary sa inyong live sharing. Lipay ko, buhay,
So, padayon. Diyos pa rin ang gamit sa lima. Kung makikat pa o mga batanunan, yung share sa puso mo, makikita sa Jesus Christ sa mga. Dayon lang, hindi po mag-prepare to be your room and kalang iwas pinabit sa parang kinabu. Doon lang, like that, kung nabiyos, at least ka natin. Dahil na sa okay. Hello, young people. Blessed day, everyone. To the online sharing community, I'm praying that God will bless you more of those who are facilitators. My message to the young people is that you may pursue God's will. You may pursue the journey with the Lord and praying that you will avoid temptations, desires that can please God, and hoping that our 2024 will be more closer and fruitful with the Lord's ministry. God bless you more. This is Pastor Roland. Merry Christmas and happy. Ayun. So, indeed, short video lang siya. So, wala na ako ibang masasabi. This is the closing remarks, no? So, thank you everyone for joining. Nakaraos tayo from 1 year and now 2nd year, no? I started online sharing at the age of 15. And now I am currently 17 years old. Now I am turning 18 years old next year. And I am so blessed that na-reach out kayo ng gawain na ito. Like, hindi tayo magkakilala personally, but then because of this online sharing, we have an intimate relationship. So above all, thank you Lord for this wonderful and successful sharing na lahat tayo ay nagkasama-sama dahil pinupuri natin ang ating Ama. So ibinabalik ko sa ating host. Okay, thank you Sister Richland, and thanks God for the wonderful 2 year at 2 taon na talaga ito. At nawag magamit pa ng Lord ang online sharing na ito, especially sa lahat ng mga kabataan na willing na makinig ng mensahe ng Lord at ng mga encouragement from God's Word as well. So, at this point, ibibigay ko ngayon yung closing prayer sa oras ito sa ating kapatid. Wait lang ha. Let me see the Okay. Si Sister Okay, si Julie, Sister Julie, for the closing prayer. Sister Julie Ratelia, okay? Lord God, salamat sa salita na inyo pinabati ninyo sa amin. Naway ito'y magsilbing gabay sa amin sa pangaraw-araw. Salamat Panginoon sa matiwasay na selebrasyon namin sa Thanksgiving ngayon. Sa pagtatapos ng sharing namin ngayon, Panginoon, we want to give honor to you, Lord. And thank you for the time we had today. Amen.